I think it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know, ma'am, but former chief PNP daw. Wow. Alright, salamat General Villanueva. Sino pong resource person ng PNP dito? A former chief PNP ay on the take kay Guo Huaping. Kapani-paniwala ba yung ganyang impormasyon na mayroon daw mataas na BI official na tumanggap ng 200 million para patakasin si Guo Huaping? Good morning. Na meron daw isang former chief PNP receiving a monthly payroll from you. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya merong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Kapani-paniwala ba yung ganyang impormasyon na mayroon daw mataas na BI official na tumanggap ng 200 million para patakasin si Guo Huaping? Good morning, Madam Chair. Actually, ma'am, we haven't confirmed yet kung talagang may mga usap-usapan po within the intelligence community. Yes. Pero wala pa pong confirmation, ma'am, kung may mga witnesses na mayroon talagang nabigyan. But yun ang usap-usapan ngayon. They're still validating it, ma'am. Ano pa po yung usap-usapan bukod sa general detail na yon na 200M to a high BI official? Meron pa bang ibang mga di umanong sinuhulan? Meron pa bang additional amounts na pinag-uusapan? May pinag-uusapan na yung sa border immigration. Mhm. Hindi ko lang alam, ma'am, yung exact amount, including PNP officials. Mm. Pero hindi ko pa rin ma-confirm yun, ma'am. Kasi I'm outside of the loop lately, ma'am, because we're busy right now helping the law enforcement agencies running after the illegal pogos in the countryside or in the provinces. Alin pong PNP units ang binabanggit sa usap-usapan? Hindi PNP unit, ma'am, but personalities. PNP personality. Sino-sino po? I think it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know, ma'am, but former chief PNP daw. Wow. Alright, salamat General Villanueva. Sino pong resource person ng PNP dito? Yes, sir. General Takaka. So we've heard a few of the agencies so far saying nagkukondukta po sila ng internal investigation sa kanila ring mga hanay. Narinig nyo or sa sariling Intel Directorate at units ng PNP, meron din po bang ganitong mga impormasyon, ganitong mga hundreds of millions of pesos in di umano mga bribe amount sa mga matataas na opisyal sa BI at ngayon nababanggit pati isang dating PNP chief pa. Sa inyo pong investigasyon, ano pong lumalabas, General? Good afternoon, Madam Chair. For the part po ng PNP, so far po wala po kaming report with regards po kung may mga nasuhulan na PNP personnel. But despite of that po ay yung aming pong intelligence community ay tuloy-tuloy po ang kanilang pag-coordinate sa ibang agencies para malaman kung may mga PNP personnel na involved, then we will file the necessary case po kung may mga evidence po aming makukuha, Your Honor. General, I'm almost disappointed. Dahil sa isang naunang hearing, kayo ang naunang institusyon na nakaalam na nakatakas na sa bansa si Guo Huaping. Kayo lang yung nagsabi, August 14 pa lang alam nyo na. At August 15 sinabihan nyo ang BI. Whereas all the other agencies then said August 19 lang daw nila nalaman nung nagmanifestation ako. Na parang sa Senado pa umaasa ng Intel ang ating Intel agencies. I cannot believe it and I don't want to believe it. Kasi pag ganun talaga ang state of Intel natin, kawawa tayo sa mga susunod na panahon. So sir, earlier, the PNP resource person in an earlier hearing also said, may internal investigation kayong ginagawa. Wala pa bang bunga yun? Especially about a very important issue like corruption of high officials within the organization. Yes, ma'am, yung report sa amin na nakatakas si Alice po is coming from the Interpol po, ma'am. So yun po yung naging information po namin coming from the Interpol po na nakuha po natin. Then yung sa
mga allegations po na is ongoing naman po ma'am yung aming investigation. Yes sir, pero more than a month ago na po yung August 14 na input ng Interpol. So really I'm shocked. And PNP widow po ako, alam nyo naman. So may expectation ako sa National Police natin. Well, thank you General, but PNP has to come back with more than that sa komiteng ito. Kami, ginagawa namin yung aming trabaho in terms of investigation in aid of legislation, but patapos na rin po kami. Step up na dapat talaga ang law enforcement. Salamat General Takaka. Before I recognize Senator Joel, balik lang General Villanueva, you mentioned a former chief PNP. Mula sa intel nyo, anong klasing tulong, aid o assistance ang pinrovide nung taong ito? I don't know the exact ma'am kung anong provide na support. But yun lang naman na nabanggit sa amin sir, but hindi pa na-confirm yan ma'am kung talagang nagbigay or binigyan or tinanggap or may witnesses. Yun lang po ang naririnig namin sir within the intelligence community, but I'm out of the loop po kasi lately ma'am hindi ko din ma-confirm yan ma'am kung ano. I understand General, pero just to be clear, bahagi ng usap-usapan sa Intel community na a former chief PNP ay on the take kay Guo Huaping. Tama po? Yes ma'am yan, pero hindi ko din ma-ascertain yan ma'am kung kanino galing yung report ma'am. It's just parang rumors lang within the intelligence community. I think they are validating it right now. I even went to Nika last week, but there's no information about it, ma'am. Salamat General. That's all well noted. Pero dun sa usap-usapan na vine-verify pa ng buong Intel community, kasama din ba sa usap-usapan na itong alleged former chief PNP ay tinulungan ng kahit sino sa mga kasalukuyang government officials natin sa usapin ng pagtakas ni Guo Huaping? Wala naman ma'am. Ang parang usapan dun ma'am, parang nasa payroll, yung monthly payroll ever since. It gets worse and worse. Kanina, bad enough yung magbayad di umano ng daang milyong pisong suhol para makatakas ang isang Guo Huaping. Even worse kung historically may monthly payroll. Attorney Magno, sa NBI po ba may ganyang mga anggulo rin tinitignan ang bureau, yung suhol pati sa isang dating chief PNP at yung monthly payroll pati sa mga government officials? Madam Chair, lahat po yan ay tinitingnan po natin, but at this moment we cannot comment on the investigation and intelligence gathering that we are conducting. Since sa binubuo po naming pag-backtrack at pag-iimbestiga ay kasama po namin tinitingnan niya, Madam Chair. I think I heard we have a resource person here from Nika. Yes, sir. If you could come forward po. Does Nika have anything to tell us at this point? Kung may investigasyon din kayo sa anggulo ng mataas na BI official, mataas na PNP official, ultimong dating PNP chief di umano, o sino mang current government officials na mga tumulong sa pagtakas ni Guo Huaping. Nakapanumpa kayo kanina, sir. Ano po? Okay, salamat, sir. Yung pangalan po ninyo, sir? Magandang umaga po, Madam Chairperson. The Honorables, I am Director Ferlo Silvio po ng NICA. Katulad po ng sinabi ni Attorney Magno, tuloy-tuloy po yung aming investigasyon dito po sa Pilipinas at kasama po sa ibang bansa. Lalong-lalo na sa Malaysia and Indonesia. Generally po, I cannot give the specific progress. Pero may pagtuloy-tuloy na pag-uusap po ngayon ng aming liaison officers kasama po yung police attaches ng dalawang post, Malaysia at Indonesia. For now po, kung sakali po
I'm sorry, I cannot give a comment with regards to the new statement Mm. given by General Villanueva. Mhm. Pero Pero rest assured po ang NICA magbibigay ng development. salamat po. Pero yung mga nababanggit ng mga posibleng personalidad at mga posisyong inukupahan nila dati o inuokupahan ngayon, kasama po yon sa ongoing investigation ng NICA? O sa fact-finding ng NICA? Sa ngayon po ay may priority po namin yon. Kung nakalagay po doon sa ibang mga agenda, i-priority po namin yon. Makakaso po kayo, Madam Chairperson. Thank you, Madam Chair. And one last thing that I'd like to say to the Bureau of Immigration, sir, Your Honor, we started deliberating and investigating POGO since 2016. I was the chair of the Labor Committee, and during that time, we were able to unearth yung pong pinakamalaking human trafficking doon sa Clark Air Base, 1,200 plus po yun. Kinumend pa po namin, natatanda ko si Senator Sherwin, saka si Senator Nancy, kinumend pa namin yung Deputy Commissioner, and then a few days later, lumabas po yung video ng Deputy Commissioner, nandun nanghihingi ng 50 million na cash. Nakita ho yun, at ngayon I think nakakulong po sila, si Deputy Commissioner Argosino at isa pang another Deputy Commissioner Robles, no? Madam Chair, hindi na tayo nabibigla kung even the highest police officer pwedeng maging involved dito. Kaya nga po sinabi natin the importance of this committee deliberation, dahil kung hindi po tutuldukan itong evils of POGO, hindi lang ho mayor ng Bamban ang kayang i-produce ng mga illegal activities ng POGO. I'm sure easily they can produce congresspersons, even senators, and someday probably a POGO-sponsored president. Nabanggit nyo rin po kanina yung monthly na payola. What about mga dating government officials o cabinet secretaries? Kasama po ba sila sa usap-usapan sa intelligence community? No information, ma'am. None, ma'am. Alright, Madam salamat General. Yes, SP Pro Tempore. Yung sinasabi niyo monthly payroll, mga police, alam niyo unfair yata sa police organization o sa Philippine National Police in general. Siguro pwede niyo nang pangalanan kung sino itong mga police na na under the monthly payroll, kasi I think it's unfair for the police organization, kasi syempre we'll cast doubts on them, on all of them. Yeah. Madam Chair, actually, I don't have the name, except there was some rumors in the intelligence community that a former chief PNP, that's only the information. Former chief PNP? Yes, sir. We don't have the exact name. Hindi niyo pwede pangalanan? I don't have the name, sir, kung sino talaga. Basta former chief PNP lang. You have a picture of this Xiaolong? Pwede natin ma-flash sa screen? Kasi baka mamaya nakikita natin, kakaharap natin yung tao na, hindi natin kilala. Yan na pala yung Xiaolong na malaking sindikato. Your Honor, nahuli po natin siya. Nahuli siya? Yes, sir. Siya ngayon? Nasa PAOK Detention Facility po, dito sa Pasay din po. 16 po silang nakasuhan na nahuli natin lahat. So yung mag-ama na operator po talaga ng POGO ay nahuli po natin. Yung Lucky South 99, there were many locators within that particular compound ng Whirlwind Corporation. A good number of different POGOs were operating there. At yung isa po ay yung pinapatakbo ni Xiaolong. So nung nakatanggap po sila ng informasyon noong June 3, umalis na po sila. Okay. Quick question kay Miss Cassie Leong, Miss Cassandra. Kilala niyo po si Xiaolong? Hindi po, Madam Chair. Paano po posible yon? Kasi binabanggit po si Xiaolong in connection pareho sa Lucky South 99 at sa Whirlwind Corporation. Mula sa simula, yun lamang yung sinasabi mong konektado ka. One more time, Miss Cassie, kilala mo ba si Xiaolong na associated hindi lamang sa Lucky South 99 kundi pati sa Whirlwind? And I remind you, you are under oath. Ito yung unang pagsagot mo sa amin, so magandang totoo yung isasagot nyo sa amin. Kilala nyo ba si Xiaolong? No po, Madam Chair. Alam mo ba na ang ninong mo na si Duan Renwu ay wanted fugitive sa China? No po, Madam Chair. Ninong mo.
Pero ninong niya si Duan Renwu. Bukod kay ninong mo na si Duan Renwu na tinatanong ngayon ni Senator Joel, yung Xiaolong na inulat ng PAOK sa Cebu ay konektado din sa Lucky South 99 at saka sa Whirlwind Corporation. Hindi ko po kilala, Madam Chair. That's impossible since ikaw ang boss sa So Whirlwind. kasi Senator Joel. my question lang is dun lang sa Whirlwind kayo magka-partner ni Duan Renwu? You mean which? Sabi mo kasi magka-partner kayo sa Opo, negosyo. sa Whirlwind po. Whirlwind. Opo. Doon lamang wala na kayo ibang pinag-partneran? Like, No, you Meron answer the kang negosyo question. ka. We ask the Kung meron kang question. negosyo, meron ka pang ibang pinartneran, kung anong partner yon kasi magkasama kayo sa isang bahay, tama po ba? Kasi isa yung address nyo eh. opo. So, Tama okay. po. So, For sure. hindi ko iniisip na magka-partner kayo, partner-partner, dahil kagaya ni Alicel, hindi ko iisipin yon. But other than that, ng Whirlwind, may ibang partner pa kayo ni Duan Renwu? Alam nyo, mahirap magsinungaling dito kasi marami kaming dokumento, marami kaming ipapakita sa po. inyo. Yes, so meron. Opo. Ilang mga negosyo yung meron kayong partnership ni Duan Renwu? Mr. Chair, can I check it po? Can Sige I lang. double check Okay, po? sige, mamaya na lang Casino. Si Duan Renwu, alam mo na isang dating police officer, Chinese police officer, alam mo po yun? Yes po. Marami ba siyang tauhan na Chinese military officials na nagpunta rin dito sa Pilipinas? Sa pagkakaalam ko po, wala po. Meron po kasi, no, marami pong nandito at sila yung tinuturong notorious dun sa mga torture chambers, mga kidnapping at mga crimes that committed here. Bakit ka nasa Malaysia nga pala, Miss Cassandra, with the Guo siblings? Kasi hindi ka sumabay sa kanila papunta doon, di ba? Tama po, Mr. Chair. Bali po si Wesley Go po, nag-message po siya sa akin na magta-travel po sila going to Malaysia. Sinabi niyang tatakas sila. No. Hindi mo alam na tatakas si Sheila at alias Alice at si Sheila patungong Malaysia? No po, Mr. Chair. Sige po. Madam Chair, I will not take the time of our colleagues. I will just propound my questions later. Thank you. In total, the bank transactions of your piggery farm amounted to 831 million from 2016 to 2024. Are you aware? Ganun ba kalaki yung pera? Sen, may final na po sa akin sa AMLAC po. I invoke my right against self-incrimination po. Lalabas talaga yung katotohanan yan. Alam mo talaga sinungaling ka talaga, Madam Chair. Alam mo And talaga, SP Pro Tempore, in direct relation to that, Guo Huaping, you are in continuing contempt. You are continuing to be evasive, for the record. Okay, thank you, Madam Chair. O, dito sa salin mo, you did not declare. Walang pangalan ng Thrillin Q Farm. Dito, sa salin mo. Sen, di po talaga ako sure kung, pero alam Hindi ko nga, po wala nga. I'm telling you, wala ka nilagay. You did not indicate it. In your salin, you want me to confront you with these papers, with these documents? Sen, related din po siya sa money laundering po na case po. I invoke my right po ulit. Sorry po talaga. Crazy talaga ito. Are you aware of the fund transfers that you personally made and the bank transfer of Thrillin Q Farm to RMCE Metals? Ano yung RMCE Metals? Your Honor, RMCE, kung di po ako nagkakamali, bentahan po yun ng mga bakal po. O kaya nga, nag-fund transfer ka ng pera? Natatanda mo ba? Your Honor, Amount, September 20, 2016, amounting to 979,000 pesos. Your Honor, yung pangalan po na RMCE po, RMCE naalala ko po, pero yung amount po, hindi ko na po maalala. Madam Chair, RMCE Metals, Madam Chair, is AMLAC's person of interest, if I'm not mistaken, for illegal drug activities. And aside from Thrillin Q, you yourself remitted to RMCE Metals 800,000
in a single transaction in 2019. What is that for? Ang transaction po namin kay RMCE po is puro bakal po. In one single transaction, 800,000? Bakal lang po yung natandaan ko po na binili po namin sa kanila kasi yun lang po din yung alam po namin na product po nila. So, Madam Chair, I think these corporations, along with several other companies of alias Alice, are just being used as a front for money laundering. And there are several questionable and humongous bank accounts or bank transactions that are not backed up by their incomes and business activities. And I think AMLAC should take note of this. Sino ba representative ng AMLAC? Attorney Arnold. Yes, Your Honor. That's already part of our investigation, Your Honor. Alice, si Wesley Go is your brother. Am I correct? Opo. Ngayon, there is an information na magkasama sila ni Wang Ziyang ngayon somewhere, kung nasa Hong Kong or sa Singapore ba. Are you comfortable with that information? Na magkasama silang dalawa? Sen, honestly, wala po akong idea po. Hindi ko po alam Hindi, kung magkasama I'm po not sila. asking about the idea. Okay, being your brother, itong si Wesley Go, komportable ka na magkasama sila ni Wang Ziyang doon sa ibang bansa? I assume po hindi po sila magkasama. Hindi pa ako comfortable po. Granting magkasama sila. Komportable ka, hindi? Hindi. May we know the reason why? We are helping you here. Opo, sorry po. I refuse to answer po. Hindi ka komportable. Po ako comfortable po na sabihin po. Pero hindi po ako comfortable po na magkasama po. Magkasama sila. Okay. Thank you. Next question, Alice. Kung hindi ka na-aristo sa Indonesia, anong next plan mo dapat? Halimbawa, hindi ka pinakialaman ng Indonesian authorities. Anong next plan mo? What's your next move? Supposed to be your next move. Actually, honestly po, Sen, nag-uusap po kami na uwi na po ako dito sa Pilipinas. Uwi sa Pilipinas. Aharapin ko po at magpapaliwanag po ako. Wala kang plano na umuwing China? Ang plano ko po ay bumalik po dito sa Pilipinas po. Dito po ako uuwi. How about China? Were you not entertaining that thought of Wala going po. to China? China, wala po. So from At saka Senator De La Indonesia, Rosa, if I may, sinabi niyo mo, Kuhuaping, balak mo sana, o gusto niyo sana bumalik dito at magpaliwanag. I highly encourage you to do that during this hearing. Magpaliwanag hanggat kaya mo. I think you know what I mean. Senator De La Rosa. I am just, I'm just asking this question because I was entertaining some conspiracy theorists putting forward the theory na itong si Alice Go ay posibleng isang sleeper cell agent ng China na pinadala dito sa ating bansa. Well, yun nga kaya ko tinanong kung gusto niyang next move niya from Indonesia is going home to China kasi the safest place for a sleeper cell agent is to go back home. Yung home base niya. Safe na safe siya doon sa China kung if indeed she is a state agent of China. Kaya nga tinatanong ko, so wala kang balak pumuntang China. Kaya siguro ayaw mong pumuntang China dahil involved ka ng Pogo. Siguradong katay ka sa gobyerno ng China pag umuwi ka doon. Dahil galit na galit ang gobyerno ng China against Pogo. Am I correct? Sen, hindi po ako involved po sa Pogo. At in fact, yung tatay ko po nasa China po ngayon. Kung kami po... Whether you like it or not. Okay. Kung kami po ay Whether you involved like it or po, not. sana po, hindi naman po, tama naman po kayo na galit po ang Chinese government po sa Pogo. And I Galit think, nga. Opo. Kaya kung pupunta ka ng China, talagang katay ka doon dahil galit na galit ang Chinese government sa Pogo. Next question. Merong sinabi si General, wala pa ako dito kaya, General Villanueva, retired General Villanueva,
na meron daw isang former chief PNP receiving a monthly payroll from you. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya merong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala pong Kilala mo ganun ba ako? nangyayari. Nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po. Before that, nag-meet ba tayo in person? Never po. Sigurado ka? Sigurado Kahit po. selfie. May selfie ka sa akin? Selfie, I think wala po. Kahit nag-cruise mo lang tayo sa isang mall, nakita mo ako. Hindi mo ako nakita sa isang Hindi mall? po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Ay siniguro ko lang dahil baka mamaya may lalabas na script dyan na ako yung former chief PNP na tumatanggap sa iyo ng pera. Klaruhin ko lang ito. So General Gonzales, pwede malaman from you kung sino yung former chief PNP na sinasabi niyo na tumatanggap ng monthly payroll from Alice Go? Your Honor, I don't have any confirmation, but I'm sure you're not the one. I think so. Thank you. Thank you if I'm not the one. Yun lang, siniguro ko lang. Thank you, General Villanueva. Thank you for that information.